sila mismo. Alam na nila yung laman ng trailer, pero kinilig pa rin sila ulit. Okay. So that's it for marketing. Okay, we have a version of the trailer for marketing. So this is just for pure viewing. So we have a different version for marketing. Okay. It's good. Yeah, what can you say? A round of applause again, everyone! Excited? Okay. Lahat grabe, sobrang excited. So now I think that trailer has boosted everyone's excitement even more. So we can now move on to our questions from our friends from the media. Kasi meron na kasi yung making. Okay lang. So yun yung for Or I'll marketing. just Okay. Kasi mali yung na-play ni Jason. Oo, sinadali na reserve dito kanina. Okay. So may iba siya. Okay lang. At least hindi yung for marketing. Hello, USB na Okay. good evening. Congratulations sa Sinunin. Meron si Grade. Ang tatanong ako, Archie. Since GL movie to, tatanungin ko yung lead stars, si Rian, si Glyza at si Lauro. In real life ba, may mga na-attract na sa inyo members of the same sex? At ano yung naging reaction niyo? Meron na. In real life, na-attract. For sure, meron. Si Glyza meron. Sa imo na. Sa akin, hindi. To my knowledge, wala naman. Na nanligaw, ganon. Or I don't know kung ligaw ba dapat. Nagparamdam o na-attract sa inyo? No. Not in my experience. Yeah. Same. Siguro naka-appreciate lang, especially nung lumabas yung ERMD. But wala namang nanligaw. Kay Lauro. Ito yata. Meron. Alam ko yung sagot dyan. Talo ko kayo. Oo. Form ng time ko marami. Marami talaga. Yun na lang. Tama na. Ano yung reaction, Lauro? Kasi the same din ba kung ang lalaki ang na-attract sa'yo? Hindi, beauty queen nga, di ba? Yung nagulat ako. And she's so beautiful. I mean, compared to me, actually, she was prettier. Pero yung approach niya was very subtle and generous at the same time. Regalo agad. May pindalan ako ng regalo. And na-flatter ako ng gusto. Because, I mean, I'm used to attracting men. Pero yung kapwa ko babae, nakakakilig kaya. Wow. Oo, hindi ba? Yun yung feeling ko. Yung isa naman, nagpakamatay. Kasi hindi ko na-reciprocate. Oo, kalimutan na natin. Yun, wala naman siya sa showbiz. Pero nagkaroon talaga ako ng experience na ganyan. Hindi ko lang nakarelasyon. But it flattered me so much so that, I can understand na pwede talagang mangyari. At marami akong kaibigan na same gender na 30 years na magkasama pa rin. Ibalik yung question dun sa dalawa. How would you have reacted kung sakaling meron? Okay lang naman. Tanggapin lang. Tanggap lang, di ba? Yun lang, tanggapin lang. Tanggapin lang. Si Rian. Ako, I would be flattered. Diba? I would be flattered, the same. Parang hindi naman ako nakakakita ng difference na if may ma-attract sa'yo or may magpakita ng interest sa'yo na guy or girl, it's still very flattering either way. It's a person-to-person basis eh. Hindi ko naman sinasabi kung sasagutin ko o hindi. It's really up to what kind of connection you have with that person. Ang second question ko since Women's Month ngayon, yung ibang mga babae, kapag pinapantasya sila, nakikita na flattered sila, yung iba naman nababastos. So ano yung take nyo doon? Kapag pinapantasize kayo,
Yung mga lalaki, ang take yung iba, na it's nagpa-platter. Yung iba naman, nababastos. Congressman ko to. Ah, yes! Right answer? Ay, parang nasagot na po namin kanina, kahit na sino man yan, congressman man o hindi tama na sabihin yun. Kumbaga parang, yun yung mga usapan mo kapag na kayo magkakatropa eh. Di ba pag nagiinuman kayo na, kumbaga para ipagmalaki mo ba, medyo nakakadismaya lang. Siyempre, I can only feel for yung mga tao mga babae sa buhay ng mga lalaki ganun, di ba? Nararamdaman ko yung ano pa yung nararamdaman nila, di ba? So, para po sa akin, importante na hindi siya, kumbaga parang hindi siya ignore. Kailangan natin magsalita about it in a very diplomatic and respectful way. Hindi naman tayo parang unasaan na, di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Kumbaga parang sa atin, hinihingi lang natin yung respeto. And para din maging aware sila na hindi yun appropriate. Rian? I think this country is a very patriarchal country to begin with, and I think there's not enough education to go around na para we can catch up with the rest of the world already. That women are not items. We're not something that you can own and just use at your will. So we have to understand na may sarili kaming puso, isip. You have no right to say that in public. I mean, I can understand what you're saying na some people get flattered to know na pinagpapantasyahan sila. But, I mean, do you think I don't have fantasies? I wouldn't tell you though. I mean, these are the kinds of things that you keep to yourself out of respect for another human being. But, I mean, if you have the feeling that you can say it out loud, maybe you're not viewing them as another human being. So ayun, I hope that all of the good fathers out there can raise their sons to understand how to respect women as equals, as partners, and not as something that you own. Kay Lauro, ano take ni Lauro? I actually did not, I haven't seen it, but I've heard so much about it kasi trending nga siya. Doon sa kapirasong nalalaman ko, wrong choice of words talaga. Parang hindi maganda. At saka, hello, may nanay ka ba? May kapatid ka bang babae? May asawa ka ba? Ganyan ba ang gusto mong marinig pag pinag-usapan yung asawa mo, yung nanay mo, yung kapatid mo? Napakasimpleng bagay eh. Unfortunately, very patriarchal ang society natin from the very beginning. Ngayon lang umuusbong kahit papano yung katwiran at karapatan ng mga babae. Yun, di ba? Ang society natin macho. Pamachohan. Ang dami kayang babaeng mas macho sa lalaki. Hindi ako nagbibiro. Kailangan lang sana matutong gumalang sa kapwa. Mga babae, mga lalaki, GMRC boils down to that. Kay Direk, may take ka din, Direk. Ako una sa lahat nasa Senado ka. Yun lang, period. Kasi pwede ka naman sa Kongreso ka, nasa Kongreso ka, nasa public forum ka, na pinag-uusapan ang tungkol sa bayan natin, ang future ng bayan natin.
tigilan mo ako sa mga pantasya mo. Wala siyang lugar para sa Kongreso. Yun lang naman yun eh. Walang problema magpantasya tayo kahit everyday mo gawin minuto yan. Ang point ko nasa Kongreso tayo, nakakaloka. Wala bang good man? Yun nga, good moral. At hindi ba tinuturo yan sa school, yung public speaking? Sa dinami-dami ng example na pwede niyang gawin because alam ko naman na meron siyang pinupunto. Walang problema doon. Sa dinami-dami ng example, yun talaga, matuto tayong mag-isip, lalo na kung public official ka kasi. Yun eh. Kaya kasi nagiging example ka. Like itong sinarian, at mga public figures kayo. 'Di ba? Kaya lahat ng sasabihin mo, mapapanood to ng taong bayan. So magiging example siya sa lahat ng mga kalalakihan na normal to. Na sabihin ang pagtaas ng etite mo sa buong bayan habang nasa Senado ka. Is that normal? Of course not. Wala kang manners, okay? It brings back dun sa anong naging upbringing nitong lalaking nito. So yun yung sa akin eh. Gusto mo bang mahusgahan ang nanay mo at pagpapalaki sa'yo? Gusto mo bang mahusgahan ang asawa mo, ang mga anak mo, na tinotolerate ka ng gano'n? There's nothing wrong na mag-fantasize ka. It's a very normal thing to do. Kasi kung hindi, kawawa ka naman. Pero yung nandito tayo sa Kongreso at pinag-uusapan natin ang seryosong bagay, bakit ka magpapasok na gano'n? Yun ang pinag-uusapan. Okay? Tsaka yung, ano man ang, ay grabe, ang dami ko ng sinabi. May masasabi din ng producers natin. Sorry. Hinihilan ko yung sarili. Siguro ano na lang, if you have fantasies and desires, keep it hidden. Simple, everybody deserves respect regardless of gender. So, yeah. Sad to say, nasa Congress ka, much responsibility is required. So, yeah. Thank you. Question.